Welcome everyone to Weekly News and a DWM Major Tidbit, and the topic for this video is ratings ni PBBM bumaba. PDP laban, hindi tanggap si Amy. Nagpasabog na si re-election ni Senator Amy Marcos. Kunyari, we're surprised. Kunyari, we did not see this coming. Inendorso ni VP Sara Duterte si Amy Marcos in a definitely shocking and not at all predictable announcement. Itim. Ipaglalaban tayo ni Amy Marcos. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen, nagluluksa. Gutom na ang sikmura. Gutom pa sa hustisya. Kinigipit ang hindi kaalyansa. Marami ang nagsasalita. Pero sino lang ba ang may ginawa? Sino ang may ginagawa? Itim ang kulay ng pakikiramay. Itim ang kulay ng pakikiisa. Itim. Laban ang tama. Itama ang mali. Iboto si Senator Amy. Itiman number 39 sa balota, Senator Amy Marcos. Alas, Amy officially bolted away from Alyansa matapos ang ilang serye ng kanyang pagiging pro-Duterte despite everything Sara has said to her and her family at mga committee hearing regarding FPRRD's arrest papuntang The Hague, the Netherlands. Itinanggi naman ni Amy Marcos ang paratang na reward daw ni VP Sara Duterte ang kanyang endorsement dahil sa mga committee hearing at pagiging relatively close friend and ally ni Sara at ng mga Dutertes. Ma'am, I need to ask directly, ito po ba ay resulta or sort of reward ni VP Sara sa inyo after the series of hearings that you conducted about the ICC arrest of his father? Reward po ba ito o paano ba? Ay, hindi ko naisip yun. Hindi rin niya naisip. Talagang nag-uusap na kami noon pa. Sabi niya, tsaka na akong mga ngampanya. Ayoko nang umikot nitong eleksyon na to. Pero yun nga, nung pabalik niya sa Hague, inutusan niya ata sila ni Senator Robin, ni Presidente Duterte na mangampanya at tulungan ng mga kasangga. At kahit papano, aminado ako na naipahamak ko siya dahil hindi ko naman alam na mangyayari ang ganito. Pero ito, hindi naman tungkol dyan, yung mismong punto ng video na ito. You see, even with Sara Duterte's blessing, halos iisa lang ang tono ng mga kumakandidato under the PDP laban senatorial slate. 10 lang kami. Duterte. Walang dagdag, walang bawas. 10 lang raw silang inendorso ni Tatay Digong. 10 lang ang PDP laban. Soon din ang sinabi ni Digong. With Jimmy Bondoc saying na may difference ang endorsement at official endorsement. Basically saying na inendorso siya ni Sara pero hindi siya inendorso ng PDP laban, and that's what sets them apart. At ng mga party leaders nitong si former President Rodrigo Duterte at Senator Robin Padilla. Hoy Mangga, boboto ka lang namin dahil kay Inday Sara Duterte. Do not make the mistake na nabola mo kami, na ibang klase ka, na iba ka sa iyong kapatid. Nag-iisa lang kayo. Ang mangga hindi po pwedeng magbunga ng santol. Pero dahil nandyan si Inday Sara na humihingi ng tulong para sa iyo, susuporta kami, masama man ang aming mga loob. Tama ba ang aking sinabi? Alam ko po mahirap tanggapin yun, ha? Pero nandyan na po tayo. Wala tayong magagawa. At uulitin ko po, may dahilan si Inday Sara kaya niya sinuportahan. Suportahan naman po natin ngayon si Inday Sara Duterte. Yung mga ayaw sa Marcos na boboto kay Mangga Amy, hindi po yan dahil naniniwala tayo kay Mangga Amy. Yan po ay dahil naniniwala tayo kay Inday Sara Duterte. Malinaw po yan. Okay? Maraming salamat po. Pero of course, tahimik si Senator Bongo at Bato de la Rosa nung ay bumubulusok pataas naman sa survey ng mga preferred senatorial balls, with most of the PDP laban candidates getting a boost out of nowhere. Like, hindi ko alam kung bakit sila nagkaroon ng boost, but whatever. Pati nga si Marcoleta nakapasok sa Magic 12. Naungusan rin ni Senator Bongo si Erwin Tulfo, ang pangmatagalang top 1 sa Magic 12 sa lahat ng surveys from time immemorial. So, what do we do? I mean, what do we really think about all of this? Is the BDM coalition already showing its cracks? Yung metikulosong pagpili ng mga kalaban at kaaway, pagside ng mga tao sa House of Representatives sa impeachment ni Sara Duterte. Nagsilabasan rin ang mga trust and approval ratings ng lahat ng nasa posisyon from PBBM, Senate President Cheese at House Speaker Martin Romualdez. Lahat sila
bumaba. Maliban kay VP Sara. According to a survey conducted by Pulse Asia noong March 23 to March 29, polling 2,400 Filipinos, these were their approval ratings. President Ferdinand Marcos Jr. received an approval rating of 25% from 42% noong Pebrero, with a disapproval rate of 53% and 22% undecided respondents, lower than even GMA and Erap Estrada bago siya mapatalsik sa pwesto. Senate President Francis Jesus Cordero received an approval rating with 39%, down from 47% noong Pebrero, with a disapproval rate of 18% and 44% undecided, which is also concerning since hindi naman siya anti-Duterte and in all honesty, pinapatagal niya yung impeachment ni Sara. So, we don't know where this pagbaba in rating comes from, but it is a bit concerning. Romualdez, already down in the gutter. Unredeemable sa lahat ng tao. He has an approval rating of 14%, down from an already dismal 17% noong Pebrero, with 54% disapproval rating. And lastly, the belle of the ball, Vice President Sara Duterte received the only majority approval rating of 59%, up 7% noong Pebrero, while 25% were undecided, samantalang 16% ang nag-disapprove. Now, I'm not going to dispel the entire PBBM political machinery just yet because of a few surveys. Pero it's kind of funny dahil si Sara na lang ang may mataas at majority na approval rating sa lahat ng top officials sa gobyerno. Hindi ko siya ina-expect. I mean, alam kong bababa silang lahat, pero for Sara to still have majority approval at umakyat pa nga, wala naman siyang ginawa, di ba? Like, wala siyang posisyon nor any outreach programs. It's literally just Duterte's arrest. And that's probably what it is. Kumbaga, don't kick a person while they're down. Yun ang nasa isip siguro ng tao. Cut her some slack. Napaalis na yung tatay niya. Diba? And remember, just a few days ago, the surveys says na majority or 6 of 10 Filipinos approved Duterte's arrest and deportation to the ICC. Either way, don't interrupt your enemies when they're clawing the eyes off of each other. Let's just sit back, watch, and relax as the two dynasties, ang kadiliman at kasamaan, to destroy each other. Maybe someone can come up out of all the rubble. And hopefully, they're good. Ang video clip na ito ay galing sa aking series ng News and Worthy Recap. Check the entire videos for the complete weekly news recap and subscribe to the channel to be kept up to date sa mga local at global news na I'll make sure will be interesting to you. Particularly you, whatever your name is. Hindi ko alam, sorry. Salamat sa panonood mga ka-farmy. Like, subscribe, follow me like sa socials and avoid Joseph that will be linked down below. So, susunod of course. Paalam.